Kumusta na po mga kapadong? Tayo po ngayon ay magbubukas ng ating panibagong season dito sa Ikwento Mo Kay Padong. Naisip mo ba na ang buhay mo ngayon, yung mga taong kasama mo, yung mga bagay na mayroon ka ay dating pinapangarap mo lamang at naging bahagi ito ng iyong mga panalangin at narito na siya ngayon. Tara, magkwentuhan tayo at ikwento mo kay Padong. Maraming taon na po ang nakararaan ang nanay at tatay ko matapos ikasal ay halos 2 taon na hindi magkaanak. So nagduda na po ang tatay ko na baka baog siya. Ganun din ang nanay ko. So nanalangin sila sa Diyos na sila ay magkaanak. Meron silang isang kamag-anak na nagsabi na magpasan ka ng Nazareno, Kuya Eddie. Tapos hilingin niyo doon na kayo'y biyayain ng anak. So, ang tatay ko nga ay sumama sa prosesyon at nagpasa ng Nazareno. Lumipas ang ilang buwan at nabuntis nga ang nanay ko. Kaya tuwang-tuwa silang dalawa dahil yung kanilang hiniling na anak sa Nazareno ay napagbigyan. At dumaan ang 9 na buwan, pinanganak na ako. Ako pala yung hiniling nila sa Nazareno. Ang panganay, ang nag-iisang anak, at ang lalaki lamang. Sumunod pa ang ilang taon, humiling pa sila ng iba pang anak, kaya binayayaan pa sila ng 6 pang babae namang anak. At nagpatuloy ang buhay, nagsipag-aral, nagsipagsikap at nakapagtapos. Pero matapos ang humigit kumulang sa 45 taon, ang batang lalaking hiniling nila sa Nazareno ay muli nilang inialay bilang isang pari naman sa altar. Sino ba ang mag-aakala na yung pinangarap nila at ipinanalangin na anak, ang susunod naman ay nang binigay sa kanila ay ibabalik nila sa Diyos, iaalay bilang lingkod ng simbahan. Yun ay mula sa biyaya ng panalangin at pananalig sa Diyos. At salamat din sa mahal na Poong Nazareno. Noong ako rin po ay bata, madalas kaming kasama ng nanay ko na pumupunta ng Quiapo. 2 pa lang kaming anak noon. Ako yung panganay, sumunod ay si Lenlen, yung kababata akong kapatid. Hindi ko matandaan kung 5 taon ako o 6 at siya naman ay 3 taon. Dinala kami ni nanay sa Quiapo para nga magsimba. Biyernes noon, sobrang dami ng tao. At syempre, karay-karay kaming mga anak kasama sa pananalangin. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Kaya mga kapadong, kung kayo ay naririyan pa rin at nakikinig sa ating kwento, eto na po ang aasahan ninyo. Ako po ay mawawala. Dahil po sa paglalakad namin sa loob ng simbahan ng Quiapo, para sa akin, napakalaki ng mga panahong iyon. Excited akong tumitingin sa mga santong nasa altar, nasa gilid, pati yung mga taong nagsisipagsimba roon. Matapos po noon, kumapit ako sa palda ng nanay ko. Dahil sigurado akong hindi ako mawawala. Sa ilang tingin-tingin pa at pahawak-hawak sa palda, pagtingala ko ay nag-iba ang itsura ng nanay ko. Iba na yung suot niyang damit. At wala nang karga-kargang anak. Wala po ako naalala noon, pero laging sinasabi ni nanay na pupunta ka sa mga pulis. Doon ka pupunta at sasabihin mo kung ano ang pangalan mo, kung taga saan ka at sino ang magulang mo. Pumunta po ako sa patio ng simbahan at doon nga ay may pulis. Nagpakilala akong ako po si Edward Dantes. Ang hinahanap ko po ang nanay ko. Maya-maya na lamang ay meron isang mag-inang dumating. Yun nga po ang
nanay ko kasama si Lenlen. Ako po'y naiiyak na noon at hindi ko na alam kung ano mangyayari. Sabi po ng nanay ko, kanina pa ako nagdarasal at alam kong magkikita muli tayo at naririto ka. Salamat sa Diyos. Salamat sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ako po'y nawala sa Quiapo, ngunit natagpuan muli. Alam niyo po, sa likod po ng bawat kadarasan natin, may aral, pag-asa at kwentong pwedeng magbigay ng inspirasyon. Kayo po ba ay bahagi lamang ng isang panalangin? Pero ngayon kayo ay naririyan na. Tinatamasa ang pagpapanik. Muli po, tara, ikwento mo kay Padong.